Lahat ng bansa sa Southeast Asia ay nasakop ng mga dayuhan. Vietnam, Laos, Cambodia, sinakop ng France. Burma, Malaysia, sinakop ng Britanya. At ang Pilipinas, sinakop ng Kastila, Hapon at Amerikano. Pero may kaisa-isang bansa na talaga namang sinabi niyang, "Oops, not me." Ang bansang ito ang tinaguriang the only free nation in Southeast Asia. This is Thailand. Paano nila ito nagawa? Kung titignan sa mapa noon, na-sandwich sila ng dalawang pinakamalakas na bansa, ang France at Britanya. Ito ang nakakabilib na kwento ng talino, timing at diskarte ng bansang Thailand. Back to late 1800s, isang mapanganib na panahon para sa buong Southeast Asia. Sa kanluran, yung British Empire, sinakop na yung Burma tapos Malaysia. Samantalang sa silangan naman, yung Vietnam, Laos at Cambodia, sinakop na ng France. Pero may kaisa-isang bansa sa gitna na hindi pa nasasakop. Ito ang Siam, na ngayon ay Thailand na. Kung titignan mo, parang sandwich na nasa pagitan ng dalawang gutom na halimaw. Isang wrong move lang, siguradong kakainin. Pero hindi nagpaubaya ang Siam. Ang unang hakbang na ginawa nila para hindi sila masakop ay pagmukhang moderno ang kanilang bansa bago pa sila insultuhin ng mga dayuhan bilang uncivilized. Sa pamumuno ni King Mongkut o Rama IV at lalo na ni King Chulalongkorn o Rama V, gumawa sila ng modern army at police. Nag-adapt din sila ng European-style laws at government at yung infrastructure nila nag-boom. Ang mensahe ng Thailand sa Europe, malinaw. Hindi kami primitive. We are a modern nation. Leave us be. Pero ito ang totoong dahilan kung bakit hindi sila nasakop. Thailand played Britain and France against each other. Parehong gusto ng Britanya at France na kontrolin ang buong rehiyon. Pero pareho rin silang takot na maunahan ng isa't isa. Kaya ginawa ng Siam ang pinakamatalinong move, gawing buffer zone ang kanilang bansa. Meron kasi tinatawag na buffer state strategy. Yung gagawin mong neutral ground sa pagitan ng dalawang empire. O kumbaga, walang maglalakas loob na maunang sumakop sa Siam. Kasi kung mangyari yon, mag-uumpisa ang gyera. Kaya yung Britanya at France, hinayaan na lang nila yung gitnang parte ng Southeast Asia na yon. Win-win situation para sa Britain at France. Pero ang biggest winner dito, ang Thailand mismo. Ang resulta, sila lang ang nag-iisang naging malayang bansa sa Southeast Asia. By early 1900s, halos buong Southeast Asia ay nakatali na sa European rule, except Thailand. Habang ang mga kapitbahay nila ay pinilit magbago dahil sa colonizers, Thailand already changed before colonizers could take over. Hanggang ngayon, they are the only Southeast Asian country na hindi na-colonize ng West. At sobrang obvious naman sa kultura nila. Malaya ang kanilang tradisyon. May sarili silang wika, sariling pamahalaan, at isang malakas na sense of national pride. So yun na nga mga kamag-kano, anong aral ang mapupulot ng Pilipinas dito? Yung kwento ng Thailand ay isang paalala na may mga panahon talaga ng pinakamalakas na sandata ng isang bansa ay hindi baril, hindi rin barko, kundi utak, timing, modernization at diplomacy. Kung gusto mo pa ng mga ganito pang klaseng insightful contents, dito lang yun sa channel ko, kaya follow ka na. Mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood mga kamag-kano.